Kamusta guys? Today's video mag-unbox tayo at review nitong Oukitel WP20 rugged smartphone. Umpisa na natin. Ito na siya guys, si Oukitel WP20. May tatlong kulay nito. Merong shade ng green, orange at itong black na hawak ko. Mga kasama niya sa package ay SIM ejector pin, user's manual at warranty card, USB Type-C cable, at 10 watts na AC charger. Pero fly power yung brand. Siguro kumuha lang sila na ibang manufacturer para sa charger ng Oukitel. Sa right side ng phone ay volume buttons at power button niya. Sa left side naman ay SIM card SD card slot. Pwede dito dual SIM or isang SIM at isang micro SD. Andito rin yung custom key button. Sa taas ay meron 3.5mm jack at may breathing hole, and sa ilalim ay Type-C port at yung microphone niya. Sa likod naman ay nandito yung 20 megapixel camera at flashlight ng phone. Andito rin yung speaker niya at sa tabi nito ay may lagayan ng lanyard para pwede natin isabit yung phone. Sa gitna niya ay may Oukitel na naka-emboss at yung texture nito ay combination ng rubber at plastic material na panel sa likod. Yung mga gilid nito sa WP20 ay may rubber na bumper para sa added protection ng phone kapag nalaglag. And start na natin yung Android para ma-check natin yung specs niya sa loob. Ito na siya guys, na-setup ko na siya at stock ko eh siya, walang bloatware. Tinignan ko yung about phone niya at wala nakalagay doon ng specs, pero yung laman nito ay meron siyang Helio A22 processor, quad core lang yan guys, 32GB ang internal storage, Android 12 operating system, 6300 mAh ang battery, 5.93-inch HD Plus ang screen. Meron tong 4GB na RAM at may memory expansion siya. Familiar na tayo dyan dahil karaniwan nasa Tecno Infinix title na brand na MEMfusion ang tawag. Pwede dito up to 3GB na virtual RAM, restart nyo lang yung phone pagkapili nyo ng 3GB para ma-apply ang settings. At 7GB RAM na itong si Oukitel natin. Pero tandaan natin na virtual RAM yung dinagdag dyan, na kumukuha ng memory sa internal storage natin para mas madaming apps na mabuksan at running pa din sa background. Pero kapag ganitong 32GB lang yung storage, I suggest i-off nyo na lang muna yan kasi medyo mababa yung capacity. Walang fingerprint function tong si WP20, bali ang pwede sa kanya yung mga standard na screen lock at face unlock na feature. Pero meron siyang unique feature na custom key function. Yun yung button sa left side ng phone. Pwede mo yung setup yung custom key, enable mo lang sa settings, tapos pumili ka ng gusto mong apps na gamitin. Katulad ng one press, mag-open ang message app. Tapos long press naman, mag-open yung calculator na app. At bukod pa dyan, meron din toolbag si WP20 na may mga apps katulad ng compass, sound meter, peak hanging, gradienter, height measure, magnifier, warning, plumb bob at protractor. Hindi siya ganun kabigat para sa rugged phone kasi yung iba halos kalahating kilo yung bigat, at dahil rugged phone to, pwede siya malaglag pero may limit na 1.5 meters na drop para siguradong safe pa din siya. Yun yung karaniwang taas ng phone na nalaglag sa bulsa or habang hawak-hawak mo ito. At waterproof din siya guys, pwede malublob sa tubig hanggang kalahating oras na may lalim na 1.5 meters deep. Siguraduhin nyo lang na nakasarado ng maayos yung mga flaps sa gilid ng phone para walang pumasok na tubig sa device. Meron built-in underwater camera mode itong si WP20. Kapag naka-enabled, hindi gumagana yung touchscreen.
Press up sa volume para mag-capture ng image, tapos press down para mag-switch sa video recording and vice versa. Long press sa volume up para mag-switch yung likod na camera or harap. Press mo lang yung power button para bumalik sa normal state. Ito naman guys ang sample images and video capture ng ating Aukitel WP20 rugged smartphone. Next naman sa games naman tayo. Sa Metal Slug, smooth naman siya at madali handle ang mga controls, kaya pwede na itong si WP20 natin sa mga 2D games katulad nito. Sa CODM naman, hindi gumagana gyroscope at low setting lang tayo para malaro natin siya. Medyo hirap din iligo yung aiming kumpara sa ibang phones na hindi rugged type. And sa mga games naman katulad ng ML at itong Wild Rift, smooth naman siya sa 30 FPS quality setting, kaya ayos na rin to si WP20 sa mahilig sa ganitong laro. Sinubukan ko rin mag-download ng HSR pero hindi kanaya ng storage kasi 32GB lang to. Kaya hindi ko recommended yung mga ganong games, lalo na kung may iba ka pang mga apps na naka-install. At since Helio A22 yung CPU nito, hindi mo rin yun malalaro na maayos. And ito naman guys ang to benchmark result ng ating Aukitel WP20. Conclusion natin guys, okay naman to sa games, tulad ng mobile games. Sa camera, pwede na rin, malinaw na rin sa 20 megapixel. At ito yung nawakan ko ng rugged na Android, na swakang combination ng malaki ang screen size, matagal malobat, at hindi gaano mabigat. Kasi yung iba, either sobrang bigat para kung may dalang bloke ng semento, or slim type pero mababa ang battery capacity. Kaya panalo ko na dito, lalo na bumaba yung presyo niya ngayon. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mo subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod na unboxing ng mga rugged smartphones.